And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, kung saan ang pinakamagandang programa sa lahat ng programa sa balat ng lupa sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan, magandang tanghali po sa inyo lahat. North, South, East, and West corner. Once again, we are back on a very specific, important program na meron tayo for our continual growth as members of the church. Individually, last Tuesday, magandang talakayan sa mga mothers or wives. Ngayon ay para sa young people and to the whole church. And also Friday specifically for the fathers and for the husbands. Kaya ngayon mga kapatid, magsama-sama tayo muli para muling lumago sa maganda natin pag-uusapan. May napakaganda tayong pag-uusapan na babalikan natin sa binanggit ng ating mahal na pastor last Thursday. Or no, last Thursday lang pala. Tama, last Thursday lang. Kasi kapag last, dalawa na yon. Okay, so again, magandang tanghali sa inyo lahat. And of course, sa lahat ng viewers natin, nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo. Of course, with me and my special guest, si Brother Mang. Magandang tanghali sa iyo. Is that good to have you here? Yeah. Sige, bati ka muna. Magandang tanghali po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating buong programa ngayon. And young people, keep tuning in. At let us grow once again sa pag-aaral ng salita ng Diyos. All about cultivate yourself and motivate the family. Alright. Yes, sa lahat ng mga nasa Team Focus, shoutout sa inyo lahat. Hindi ako nakapag-message sa inyo para I'm checking your pictures here. Wala pa yung mga picture ng iba sa inyo. Mga leaders pa lang na nakikita ko lang yung picture dito. Hindi pa lahat. And of course, kasama natin dito, maganda na naman ay pinagpala tayo muli. Dahil kasama po natin muli ang ating mahal na pastor, Pastor Neil. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor Neil. Talaga, buwabiyahin na naman ang ating mahal na pastor. Nakamute po ata kayo, Pastor. Nakamute po yata kayo, sir. Alright. Yan, okay na po. Okay. Okay, magandang tanghali sa inyo dyan. Magandang, akala ko kanina kasama mo si Boss Con eh. Ito pagano na yung mukha. Ay, di po. Yan. Pero red is the color of the day. Yes, po, sir. Hindi nga po tayo nag-usap-usap pero nagkapare-parehas yung ano natin yung mga kulay natin. Medyo magkakaiba lang po ng braso. Di naman. Sakpa lang mo, Pastor. Magandang tanghali sa inyo mga kapatid. At ito, nagkasama-sama na naman tayo. At patuloy tayong magsubaybay nito. At malaking pagpapala ito, alam niyo naman. Ang isang programang ito is to build for young people and to build the unity of the church and para magkaroon tayo ng magandang pagsasama-sama. No? At ako'y naniniwala na tayo pagpapalain ng Panginoon sa tanghaling ito. Okay? Amen. Alright, so thank you sa pagpapatuloy niyo sa programa, Jow and Matt. And salamat na sabi ko nga kahapon, nag-uusap-usap tayo doon sa table. Kasama natin yung mga ilang mga fathers doon at mga men. Ang gigil sa mga young people natin, lalo sa mga young men. No? Yeah. Kasi gustong-gusto ko talaga matry. Amen. Sa manly thing, you know. That's right. Kung pupwede lang, kasama ko sila. Tuwing pupunta ako rito sa RAS, maganda mga training na doon. Okay. Yeah. Alright. Back to you kasi kanina pa ako natatraffic. May aksidente. Maraming aksidente. At ito, na naman dito. Ngayon, dahan-dahan na naman ako. Hindi ko alam, grabe ito. So, siguro talaga nadadala na rin ang init ng panahon, nagkakainitan na rin ng ulo. Yeah. All right, back to you. All right, sir. Maraming salamat at pray for your safe travel, sir.
At again, mga kapatid, dito po pinag-uusapan natin. Again, we are on our topic, cultivate and motivate. Cultivate yourself and motivate the whole family. This is an individual responsibility. Ang kagandahan dito kanina, actually, ito'y binanggit ko rin kanina sa academy, sa devotion ng academy. Sabi ko nga, kasi every Thursday, meron ako sa kanilang series of lesson about correction. At isa sa mga pinakita ko kanina sa mga academy students, kung anong blessing meron sila sa academy, it's that yung ginamit ko yung verse na withhold not correction from the child. Because one of the blessings na meron sila is hindi dito sa eskwelahan nila, hindi wini-withhold sa kanila yung correction. Kumbaga, hindi inaalis sa kanila yung correction. Pinakita ko sa kanila kung gaano kahalaga yung correction sa buhay nila. Kaya yan yung isa sa mga blessing. Now, kaya ko po sinabi yan, mga kapatid, it's because of the reason as individual members of the church, again, sa lahat po ito, hindi ko na po, madalas yun naman po naririnig sa akin, sa ating mahal ng pastor, binabanggit po natin, kung baga sa ating edad, age is just a number. Kaya yung tagal ng pagiging Kristiyano natin, ano lamang po yan, ay blessing yan. Tingnan natin na blessing yan. Hindi natin kailangan gamitin yan to brag na kung anong posisyon tayo meron sa simbahan. No, yung katagalan natin sa pagiging Kristiyano, pagpapala ng Diyos yan. Now, kaya ko po sinasabi yan is because as a member of our church, we are so blessed that from time to time, hindi tayo tinitigilan ng Diyos na tayo ay patuloy na palaguin at ilagay sa kondisyon na tayo ay patuloy na maging kaaya-aya sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Because sabi ko nga sa inyo, every time I'm preaching, lalo na pag napagkakatiwalaan tayo nating mahal na pastor, lagi kong sinasadya ko na laging inuulit sa introduction at ginagamit sa introduction that this world is also promoting their own brand of Christianity. You see, yan yung lagi kong sinasabi. Kaya nga po, napaka-importante na makita natin yung difference ng ating Christianity. And the way God differs our Christianity with them continually is He's continually helping us to cultivate ourselves, mga kapatid. Because sabi ko nga po, noong nakaraan, ito naman, pinag-usapan natin ito nakaraan, binanggit dito nating mahal na pastor, yung motivation, automatic na darating po yan, mga kapatid, as long as you focus on your cultivation. Now, last Thursday, pinag-usapan po natin, mga kapatid, isa sa ginamit ko po sa inyo is the parable of the sower na ginamit ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 13. You see, and what I emphasize there is that this sower sowed a seed. At alam niyo po, mga kapatid, nabanggit ko sa inyo last time, yung seed na yun is incorruptible. Now, I want to use that passage in 1 Peter chapter 1, verse number 23. Napakaganda na sinasabi ng Bible, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Now, tingnan niyo po, mga kapatid, the reason why we have to focus on our cultivation is because when we got saved, it's a great blessing, mga kapatid, that through the Word of God, that incorruptible seed na sinasabi ko po sa inyo, yan yung itinanim sa atin. That is what is being sowed to us by the sower. Kaya nga, mga kapatid, being born again of that seed, that's the main reason. And in fact, mga kapatid, napaka-importante po nito. Let me just go back doon po sa ating nagka-problema tayo signal pero tuloy-tuloy tayo dito. Yan, medyo nawala yung internet connection natin na dito pero bumabalik naman tayo, Yan. And alam naman natin, mga kapatid, na ayaw ng Diablo to, kaya balik lang po kayo every time na. Kamusta? Okay na tayo dyan? Alright, so let's continue. Tuloy-tuloy tayo. Now, dito sa sinasabi ko, mga kapatid, we are born and being born again, sabi ng Bible, not of corruptible seed, but incorruptible seed. You see, the seed that was sowed into our life is an incorruptible seed. Therefore, mga kapatid, kaya ko sinasabi po ito sa inyo, it's because if that seed is an incorruptible seed, then it really will bring fruit in our life as we focus, we make it sure na yung seed na yan ay nag-fall down into a proper cultivated land. Which is, sabi ko nga, ginamit ko last time po sa bawat isa po sa atin, yung mismo sarili na po natin Anong klase kaya tayo? Dumaan tayo dun sa mga point, mga kapatid, na tayo po ay naging parang ang ground na meron tayo nung pinagtanim
tinaniman tayo ng salita ng Diyos, yung ground na meron tayo, maaaring tayo ay nasa ground like the wayside, andyan dyan yung ground about a stony ground, andyan dyan yung thorny ground. Now, kaya ko po ito binanggit at ginamit itong talata po na ito because going back to our meaning, pag pinag-usapan po natin mga kapatid, yung salitang cultivation, tandaan po natin, nandoon po tayo sa pinag-uusapan natin about preparing and using of the land. So before you sow a seed, you have to, or before you sow a seed, you have to cultivate the land. And alam nyo mga kapatid, ang kagandahan dito mga kapatid, kinocultivate tayo na Diyos, piniprepare tayo palagi na Diyos every time we are being given, every time na binibigay sa atin yung salita na Diyos. Na ito po yung naalala kong, kaya ko binanggit po ito at binigyan lang ito ng emphasis ngayon. Kasi sinabi last time ng ating mahal na pastor, yung pagdating sa pagkakaroon ng personal devotion with the Lord. Amen. Pagkakaroon ng personal devotion, gusto ko pong bigyan ng emphasis po ito ngayong Thursday po na ito. Mula sa inyo, young people, team focus, team preparation, sa atin ang mga young couples, sa mga matatagal, sa atin ang mga adults. Now, personal devotion with God is a great way of cultivation. Mga kapatid, napakaganda po nito. You see, having a personal devotion with God is a great way of cultivating yourself. You know why? It's because, brethren, ilagay niyo po sa isipan niyo po ito. Ang ating pong pinabalikan po dyan is the incorruptible seed. Muli na naman nating pinapalitaw sa atin or muli na naman nating hinahayaan na magbunga at mag-work yung incorruptible seed. This one right here that is being sowed to us. You see? Sold to us by the sower. Ito po yung itinanim sa atin eh. Tinaniman po tayo ng salita ng Diyos. Kaya ko po sinasabi ito sa bawat isa po sa inyo. It's because when you cultivate yourself, wala tayong ibang pwedeng gamitin na tool on cultivation maliban sa salita ng Diyos. And having a personal devotion with God, you are simply using the tool, the perfect tool for cultivation, for cultivating yourself spiritually. You see, you're using the greatest tool on earth pagdating sa cultivation, which is none other than the Word of God. You see that? Kaya nga po, when you're having a personal devotion with God, ano ang nangyayari mga kapatid? You are cultivating your spiritual life. And as you cultivate your spiritual life, the more na lumalago sa'yo yung salita ng Diyos. Because tinan niyo po ito mga kapatid, personal devotion, you can never cultivate your life apart from the Word of God and apart from God. There's no cultivation na mangyayari. Tandaan niyo yan, young people. There's no cultivation na mangyayari. Sabi ko nga po, kaya nga yun yung pinreach ko last Sunday, avoiding a deceptive Christian life. It's because yung maupo ka lang, being a hearer only, you see, kung babalikan po natin yung preaching ko last Sunday, kung pagiging hearer lang ang usapan mga kapatid, hindi pa po yun nagtatapos doon. You see, you will just live a deceptive Christian life. Pag tagaupo ka lang, no. Because what is being sowed to you as you are being cultivated is an incorruptible seed that brings forth fruit. Amen. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, being a hearer, ang disenyo stages ng Christian life natin, hearer, and then doer, and then teacher. You see that? Yan po yung napag-usapan namin ang ating mahal na pastor na pinaabot ko po sa inyo mga kapatid because that is the 3 stages of our life. Pero madalas, ang nangyayari is that kaya tayo hindi nakakapag-motivate na nanatili tayo sa pagiging hearer lang. You will never be able to motivate. A good motivator is a good teacher. And a good teacher is a good doer. And a good doer has been on that part of being a good hearer. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo yan mga kapatid, it's because that's how you cultivate. When you cultivate yourself, dadaan ka dyan sa 3 stages na yan. Nandiyan yung paglago mo. Magiging hearer ka, as you continue cultivating yourself, you will become a doer, then cultivate yourself, you will become a teacher, and later on, yun na makikita natin yung sinasabi ng ating mahal na pastor on this topic, cultivate yourself and motivate other people.
Kaya nga darating ka sa sitwasyon po na ito, if you focus on cultivating your spiritually at magkakaroon ka through your personal devotion with God. Ito, gusto kong, medyo hindi natin ganong napahabyawan ito ng ating mahal na pastor, pero ngayon gusto kong doon tayo mag-focus mga kapatid. As long as kasama naman natin dito ang ating mahal na pastor. Young people, sabi ko nga sa inyo, maraming beses ko na rin, nagamit natin itong topic sa staying alive. How many times sa school ninyo, sabi ko nga, napakaganda niyan eh. You can cultivate, ito Sir Maki, itong pinakamaganda sa cultivation na tinuturo sa atin ng Biblia. You can cultivate yourself anywhere. There's no specific, you are not just cultivating yourself whenever you're inside the church. You can do it in your office. You can do it in your school. You can do it in your work. You see, and as you cultivate yourself through the personal devotion, I'm telling you, you're already starting to motivate other people that are seeing you. Abay, sabi ko nga, napakalaking impact na nga lang nun eh. Ikaw na lang na magbe-break time ngayon, nagtatrabaho, nakikinig ka dito sa pinag-uusapan na ito. It's a way of your cultivation. It's a way of cultivating yourself. At pagka nakikita kayo, and I believe, Sir Maki, sa mga nanonood, nandito ang ating mahal na pastor, marami po sa inyo ang have already witnessed and you already can testify na maraming nakakasaksi sa inyo na kayo ay nasa trabaho, then pag may time kayo, nakikinig kayo sa programa, and habang kayo nakikinig din sa programa, may nakakasaksi rin sa inyo, even sa inyo mga young people, may mga classmates kayo, kaibigan kayo na nakikitaan nyo, nadadala nyo sa programa natin, sa Staying Alive, may mga katrabaho kayo, nakakapanood ng The Preparation, si Sir Roy mismo ay nakakapagdala siya dito, maraming nagpapatuloy sa pagpapanood. Pero my point here is this. Habang kinukultivate mo yung sarili mo, you can start motivating. You see, that's the blessing. Kaya kung ako sinasabi sa inyo yan, it's because how will you do that? Focus on your personal devotion with God. You see, napakaganda po mga kapatid. Again, I'm saying this not because nandito si Pastor Hill, I'm the son of the pastor, anak kami ng pastor, and I'm not saying this because taga dito tayo sa simbahan. No bias po itong sasabihin ko sa inyo. But even you can testify na yung tinatanggap natin dito sa simbahan, yung ipinagkakatiwala sa ating mensahe ng Panginoon is really more than enough for our spiritual cultivation. And the truth, brethren, is that hindi lahat ay nakakatanggap po ng ganyan. Sadly, even though we want them to receive it, pero hindi lahat ay nakakatanggap ng ganyan. You know why? Because Diyos ang nakakaalam kung kanino niya ipagkakatiwala at kung kanino niya maibibigay, maisuso na ground. You see, I'm not saying we're perfect, church, pero sabi ko nga sa inyo, alam niya kung kanino niya ibibigay. Alam niya kung kanino niya itatapon yung seed na yon. You see, kaya ko po sinasabi sa inyo yan, while we are receiving a lot, we're receiving Sunday, we're receiving every day na mga kapatid eh. Every day. And sa loob ng isang araw, hindi lang po isa. More than 3. More than 3 times tayong tumatanggap mga kapatid. You see, church programs, area programs, you see that? May services tayo. Kaya ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, we are so blessed that we have to embrace, all we need to do is to embrace and apply the way of cultivation na ipinapakita sa atin ng Diyos by our personal devotion. Sabi ko nga, the best way of cultivation, personal devotion. One of the best ways. Sabi ko nga po sa inyo, pag hindi na tayo nakakapag-spend ng time na mag-aral ng salita ng Diyos, or hindi ka na nakapag-spend ng time magbasa ng salita ng Diyos, or even hindi mo na nai-relate yung salita ng Diyos sa pang-araw-araw mong pamumuhay, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ganyang sitwasyon ng buhay natin. Rather, balikan natin yung proper way of cultivation. Being attendees of the church is not enough. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, you will just be a hearer and mananatili ka sa pagiging hearer, you will just live a deceptive Christian life. Now, tingnan niyo po mga kapatid, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia po dito eh. Kita niyo po, kagabi lang din, actually, dito po sa pinag-uusapan natin na ito, na topic na cultivate and motivate, sa word na cultivation pa lang, halos yung series of lesson po ni Pastor Hill sa atin, every Wednesday, yun na lang, matinding gamit for cultivation. You see,
what I like mo, maraming binitawan na prinsipyo ang pastor natin kagabi. One of the things na gustong-gusto ko doon, nilagay ko nga sa, some of you might have seen it, na nakalagay doon sa sinabi niya, na illustrate ni pastor is, ang labanan is mind versus mind. Mind against mind. Yan ang pinakamagandang maisipan, makita po natin. Marami tayong mapupulot, mga kapatid. Now, kaya ko lamang po yung sinasabi sa inyo, mga kapatid. It's because cultivation is very important on our spiritual growth. You see, again, let me remind you, brethren, hindi tayo pwede, young people, hindi kayo pwedeng lumago ng walang salita ng Diyos. Hindi rin kayo pwede sa ating mga adults, lahat po tayo in general, hindi tayo pwedeng lumago apart from the Word of God. Because the Word of God is the best tool on cultivating ourselves. You see that? Sabi ko nga po sa inyo, when you cultivate, you have to prepare yourself and use it. You have to prepare and use. And one of the words na sabi ko, binigay ko sa inyo last time, is to till. You see, to till. Napaka-importante niyan, mga kapatid. Now, ito po ang pinag-uusapan na ang gusto ko, sabi ko nga sa inyo kanina, na binigbigyan ko ng emphasis ngayon ay yung pag-cultivate ng sarili nyo through personal devotion. You see, focus on that because pagka hindi nyo pinagtuunan ng pansin yung personal devotion, kahit po kami na nandito, ako na mismo na nandito, andito si Sir Maki, pag hindi kami magkakaroon ng personal cultivation, hindi kami lalago sa buhay namin bilang isang Kristiyano. And later on, I'm telling you, ang diablo ay sisingit at sisingit at sisingit. Bakit? Because, tandaan nyo, may thorny ground. Meron nga tayong seed, pero choke yung pagbumunga ng seed. Bakit nag-choke yung bunga ng seed? Maraming tinik. Maraming thorns. You see, maraming umaagaw. You see? So, imbes na makabuelo yung seed na itinanim sa atin ng sower, you see, imbes na magbunga yun at makapag-motivate na ibang tao, hindi na nangyayari. Why? It's because it is choke. You see? Now, kaya ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, personal cultivation, personal devotion, it is very important. Napaka-importante yan. Sinabi yan dito ng aming mahal na pastor sa amin ng mga full-time staff. Ngayon, kung ito effective po sa amin at mahalaga sa amin, mahalaga din sa inyo ito, mga kapatid. Because we are one church. We are one family. We are one body of Christ. You see? Kaya napaka-importante nito, mga kapatid. Sinasabi ko nga po sa inyo, personal devotion. Pagtuunan nyo, diyan kayo magsimula. Bago kayo pumunta sa kung saan-saan, diyan kayo magsimula. Kaya nga sabi ko, it is a lot much better. Dito nga, pagdating sa bagay po na ito, very basic to eh. It is a lot much better, mga kapatid, a lot much better if you will rather focus on your personal cultivation through your personal devotion kaysa kumuha pa kayo sa social media ng mga quotes ng kung sino-sinong tao. Don't waste your time on that. Yes, we might think and we might see it na maganda naman yung sinabi nila. But the point here is this. Personal ang usapan natin. Ang usapan natin na cultivation sa atin ng Panginoon ay personal. Kung kukuha ko ng salita ni Sir Maki, at ito si Sir Maki na ito, nakita ko lang sa social media, na hindi ko naman siya personal nakakilala, sabihin na natin na may mga philosopher tayong makikita, kukunin natin yon. Isa lang tanong ko. You see, how can you be so sure that that will help your personal cultivation? If that part right there ay hindi na naman nanggaling sa tamang cultivator. The reason why I'm telling you that the best personal cultivation is your personal devotion with God because lalapit ka sa the best cultivator. Sino yun? Diyos. The best cultivator is God. The best tool for cultivation is the Word of God. Kaya nga pag pinersonal mo yan, dalawa na yan, that's the best personal cultivation. Sabi ko sa inyo, napakaganda po ng pagpapala pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. You see? Kaya, again, inulit ko, mga kapatid, ito, pagtuunan natin pansin. Sabi, we can never, I'm telling you, hindi tayo pwede magkaroon ng sarili nating pamamaraan. You see? Kahit nga kami na nandito, pag kailangan namin mag-aral, bakit? We have to
This is our way. And it's, ako personally, for me, and I believe na it's supposedly, dapat ganun din sa amin, kay Sir Maki, and sino man mga kasama dito sa mga programa na meron tayo. We have, this is God's way. We are blessed because this is God's way of helping us to personally cultivate ourselves again. Bakit? Pupunta kami ulit sa salita ng Diyos. Akalain niyo po yung blessing niya. Kaya mga kapatid, being a member of their church, mga kapatid, samantalahin natin ito. Pasalamatan natin ang Panginoon na binibigay niya sa atin lahat. Na binibigay niya sa atin yung pangangailangan natin para tayo ay lumago at makapag-personal cultivate through our personal devotion. Alam nyo, sabi ko nga, Sir Maki, alam nyo, madalas naririnig nyo ito, nababanggit ko ito. Pag tayo dito ang nagsabi na wala na tayong personal na oras para sa Diyos, ako masasabi ko talagang matindi na. Kumbaga, yung cancer mo, stage 4 na. You see, yung cancer mo, stage 4 na, hindi na pwede. Kumbaga, incurable na sa akin yan. Kung ako lang, tao lang naman ako . Pero yung sabihin mo na wala ka ng personal na oras sa Diyos, nakakalungkot yan, mga kapatid. Sabi ko nga, alam nyo, dito sa atin, ang galawan natin dito sa loob ng simbahan, mga kapatid, lalo na sa mga staff, shout out to all the blessed staff of our church. You see, tandaan nyo po, isa sa mga deception ng diablo sa atin, yung ginagawa natin might seem enough para hindi na tayo magkaroon ng personal devotion sa Diyos. Pero I'm telling you, brethren, walang kwenta lahat ng ginagawa natin dito. Kahit pa yung pagsabihin mo, kahit pa sabihin mo may ginagawa tayo sa area, pag wala kang personal devotion sa Diyos, saglit lang sa diablo, balik ta rin yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo maraming matatagal na, maraming dumaan dito. Yung mga dumaan dito na nawala at sumakabilang buhay. Ibig sabihin, hindi namatay, sumakabilang buhay mula sa pagiging ligtas sa hindi ligtas. Hindi, ibig sabihin lahat yan sila. Mga, kung tutusin, titingnan mo, parang kilalang kilala sila sa pag-soul winning, madaraming nadadala. Pero sabi ko nga, nawala yung personal cultivation. Nawala yung personal devotion. Saan sila nagtapos? You see? Kaya that's how important personal cultivation is through personal devotion with God. Ganyan ka-importante po yan, mga kapatid. Huwag nating liit-liitin, huwag tayong maging passive sa bagay po na ito. Because later on, I'm telling you, pag hindi tayo nagbantay, saglit lang, nakita mo, okay ka pa. Mamaya, kita mo, nakataob na yan. Kapag hindi tayo nagbantay. Kaya mga kapatid, inuulit ko sa bawat isa sa atin, personal cultivation through personal devotion is a very important matter na dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen. May gusto, Pastor Will, may gusto po kayong idagdag? Maganda yung pinag-uusapan natin yan kasi importante yan. Actually, it is not while you are cultivating yourself. No, hindi yan yung at the same time you can motivate, but actually you are already motivating. Hindi mo lang alam. Sabi ko nga hindi natin namamalayan na pagka habang kinukultivate natin yung sarili natin, may mga taong nakatingin sa atin, nakikita yung improvement natin. Amen. Okay? Nakikita yun. Kasi in every, kung i-apply mo talaga yung tamang tag nito, cultivation, merong excavation, and at the same time, merong elimination. So napapansin ng tao yon na nag-i-improve yung buhay mo at habang nai-improve yung buhay mo, namomotivate mo sila na pwede rin pala sila. So gano'n, parang sa atin, nagbabakal tayo, nagwi-weight tayo, nagli-lift tayo ng weight, ako, meron tayong grupo, yung Gideonites, and pinapadala natin doon yung mga activities natin every time na nag-lift tayo, every time na nag-exercise tayo. You see, and I think sa grupo natin, ako yung pinakang matanda. Yes, sir. Ako yung pinakang may edad. Yeah. Okay? Ngayon, habang ginagawa ko at pinapakita ko yung ginagawa ko doon, maraming namumotivate na mas bata-bata. Yeah. Di ba? So, nasabi nila, kung si pastor nga,
60s na, tapos Yeah. ganyan ang nagagawa niya yung gano'n. Di magagawa ko rito. That's So right. namumotivate. Amen. You see? So hindi mo na maaalis yung motivation pag merong cultivation at Yeah. merong elimination. That's right. You see? Because in our activity sa paglilift natin ng weight, hindi natin pinapayagan na yung kahinaan ng age. I mean, as we age kasi, yung iba, hindi natin may iwasan. Marami naman tayo nakikita talaga dyan. As we age, yun nga, mas bata pa sila, malayong bata pa sa akin. Pero makikita natin, as we age, parang naiiwanan yung lakas. Parang nawawala yung lakas ba? Parang nangihina na lamang. So, para hindi natin mapayagan na pumasok yung panghihina na yan, you have to lift weight. You have to, kasi hindi lahat na naglilift ng weight eh. Yeah, that's yung right. iba, pamamalengke lamang, siyempre, naka-stroller na tayo. You see? Yeah. So wala nang trabahong mabigat. So in other words, hindi na nasasanay yung ating sarili sa mabigat na trabaho. Yeah. I mean, hindi katulad nung araw na palagi ako nasa construction. Kaya nga pag nandito ako, pag meron ding construction, ay talagang nakikihalo din ako pagpasa-pasa ng mga halo. Ganon. But what I'm trying to tell you, mga kapatid, is habang nagkukultivate tayo sa sarili natin, hindi mo na may iwasan na meron ka ring namumotivate. Yeah, that's right. Amen. Kaya nga importante yan. Importante. And sa cultivation, sabi ko nga sa inyo, intentional yan. Yeah. Hindi yan aksidente. That's right. You see, yung ano mang ini-improve natin sa katawan natin at gusto nating i-improve sa katawan natin ay hindi yan aksidente. Yan ay intentional. Yeah. So, pinaplano natin yan kung anong gusto nating improve sa katawan natin. Gusto mong i-improve yung bicep mo, sabi ko nga, tricep mo, dibdib mo, nasa plano lahat yan. Gusto mong magkaroon ng abs na nakalabas, edi you work on it. Kasi maraming may abs na nakatago sa drum. So, yan ang problema. So kaya nga mga kapatid, lahat yan ay ginagawa natin na pagka ginawa natin yan, ay mayroon talagang mai-improve. Meron tayong mamotivate. Meron talagang matutulungan. You see, kaya ginagawa natin yan, hindi para magyabang. Parang sa spiritual mo, that is very personal. Yeah. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo na kinakailangang ipagyabang right. na nakapagbasa ka ng Biblia, o nabasa mo na ang Biblia ng 10 beses or ilang beses na, so hindi mo dapat pagyabang. That is very personal because it's a part of cultivating yourself. And as you cultivate yourself, you are also motivating others. Yeah. You see, it is inseparable na mga kapatid. It comes with it, always comes with it. So, kaya nga po, dapat nating iisipin na I'm doing this, na pagka tumino ako, kapag inayos ko ang sarili ko, may mamomotivate ako. Yeah. Merong susunod sa atin. So just imagine, i-picture niyo yung family niyo na kung yung tatay ay ginagawa niya yon, kinukultivate niya sarili niya. Yung nanay ay ginagawa niya rin, kinukultivate niya rin sarili niya. Imagine kung ilang anak mo ang motivate na i-cultivate din nila yung sarili nila. Yeah. You see? So kaya walang nakikita na cultivation at progress sa loob ng tahanan natin kasi walang cultivation. You see, yung family walang progress eh. Kaya nagkakaroon ng problema. You see? So, walang nakikita yung mga magulang eh. Sa halip, tingnan mo, yung iba, nawalan pa ng anak nila. Hindi nila kasama sa church. Bakit hindi nila kasama sa church? Ay na-discourage nila. That's right. That's so, right. sa halip na ma-cultivate nila, sa halip na ma-motivate nila, hindi nila mga kapatid, na-cultivate yung sarili nila, hindi rin nila na-motivate yung iba. Yeah. Alright, yung prinsipyo na yun, huwag nyo kakalimutan yun. Sapagkat hindi nila na-cultivate yung sarili nila, hindi rin nila na-motivate yung anak nila. Alright? That's so good. that Amen. is very, kaya nga, dapat, sabi ko nga kagabi, wala kang ilalabas
walang pagbabago, walang matatransform sa'yo kung walang inform, hindi ka na-inform, walang ipinasok. You see, yung lahat ng pagbabago sa buhay natin, bunga yan ng ipinapasok natin. You see, transformation, napakahalaga kaysa confirmation. Kaya nga, ipinakita ko kagabi, yung kahalagahan talaga ng paglago ng salita ng Diyos. At ang paglago ng salita ng Diyos is intentional. You have to desire it. Sabi ni That's Peter, right. you have to desire it. Kuhanin mo talaga. If you don't like it, desire it. Yeah. If you don't have it, desire it. You see, it's always intentional. Walang lumago na tinapon lamang tapos bigla na lamang lumago, kapatid. Wild ang tawag natin doon. Okay? Anumang halaman na lumago, nakita natin, nandiyan lamang, hindi nalagaan. Ang tawag natin dyan ay wild. Okay? Now, kaya nga po mga kapatid, dapat ang lahat ng nangyayari ay intentional. You have to desire it. You have to take it. You have to till it, excavate it, cultivate it. Amen. So you can have you can motivate others. Yeah. Okay? Kaya importante yan. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, para maunawaan ninyo at makita nyo talaga ng lubusan ang kahalagaan ng usapin na ito ngayon. Tignan nyo muna, i-picture nyo muna yung family ninyo. Yun. Ano Amen. ang nangyayari sa family? Anong meron sa family ngayon? That's right. Ano ang kanilang attitude towards God, towards the ministry, towards the man of God, towards the brethren? You see? So dapat makita yon. Yun ay bunga ng cultivation. Yeah. Because di ba napakaganda, nasabihin siya ng tao, alam mo, kaya nangyari sa amin ito, may pamilya kaming tinitignan. Yeah. See, may pamilya kaming tinitignan at nung nakita namin itong family ito, malaki ang motivation, encouragement sa amin. You see? So yun ang dapat nating makita mga kapatid. Hindi mo na may iwasan yun. Just do something. Just cultivate yourself. Okay? At sabi ko nga, abang kinukultivate mo, hindi mo namamalayan, nakakamotivate ka na. Okay? So I hope, mga kapatid, lagi natin titignan ang mga bagay na ito kasi importante po ito eh. Yeah. Makikita natin na pag pinabayaan natin ang sarili natin, kapatid, maapektuhan, ang unang maapektuhan ay yung katabi natin. Yeah, that's Sino right. yung katabi natin? Asawa mo. Sino yung katabi natin? Pamilya mo. Kaya ang sabi ko kagabi, kung natatandaan nyo pa yon, do not kill someone or that person whom you are fighting for. Yeah. That's right. Okay? Amen. Do not kill your family that you are fighting for. All right? Do not kill marriage that you are fighting for. Pinaglalaban mo yung family mo, pero ang ginagawa mo, pamatay naman sa pamilya mo. May mga ginagawa ka, ang church tumutulong para mabuo at mabuhay ang iyong pamilya, pero ang ginagawa mo naman ay pamatay sa pamilya mo, pero ipinaglalaban mo naman yung pamilya mo. Ay, grabing kaanuhan yan mga kapatid. You know, may tawag tayo dyan, pero wag na nating pangalanan. Alam na natin yan. Yeah. Di ba? Tabu yan, tabu. Alright? Yeah. Pero wag na natin. Sa akin lang dito mga kapatid, anumang ipinaglalaban mo, wag mong patayin. Yeah, Kasi, that's right. Gusto mo ang pamilya mo maglingkod sa Panginoon, pinapatay mo naman yun lahat ng mga natumutulong sa iyo. Pinapatay mo, ayaw mo ng salita ng Diyos, ayaw mo masaktan ka, ayaw mong baguhin, yung mga bagay na yan. See, kaya kinakailangan ang alisin natin anumang bagay na nasa isipan natin na nagli-lift up ng sarili natin na nagbabaliwala at kumukontra against the knowledge of God. Sa halip, mga kapatid, cultivate the knowledge of God. Grow in grace and in the knowledge of God. Yun ang i-cultivate natin. Magkaroon ka ng maraming kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa Diyos, patungkol sa Panginoong Kristo. Kasi sabi ko nga, you have to grow. Lumago ka sa pagkaalam kasi Amen. Yun ang nagdidil sa mga important issues ng iyong buhay.
You see? For example, ang ginagawa ng Word of God, the Word of God is powerful and quick. The Word of God is quick and powerful. You see? So, talagang naaabot niya, dapat niyang abutin. Now, kung lumalago ka sa salita ng Diyos, matututo kang mag-humble ng sarili mo. Yeah. Because ang sabi ng Biblia, humble yourselves before God. You see? So, humble mo ngayon. Bakit? Ang problema is pride. Yeah. So, pride is the killer of what you are fighting for. Okay? Pride goeth before destruction. What the pride, anong ginagawa ng pride sa pamilya natin? Sinisira ang pamilya natin. That's right. Anong ginagawa ng pride sa personal mong buhay? Sinisira ang personal mong buhay. Anong ginagawa ng pride sa iyong ministry? Sinisira ang iyong ministry. So lahat yung pride ay pinapatay ang ipinaglalaban mo. Ngayon, ano dapat mong gawin? Patayin mo yung pride. Paano mo mapatay yung pride? Humble yourself. Saan mo makukuha yung humility? Sa pag-grow mo sa salita ng Diyos. Amen. At pag nag-grow ka ng salita ng Diyos, kapatid, mawawala yung pride because you will learn how to humble yourself. That's right. You see? But if you will not take the Word of God properly and bountifully, sasabihin ko sa iyo, hindi ka mawawala ng pride. Mananatili ka sa pride, and before you know it, yung pinaglalaban mo, pinatay na ng pride kasi hindi mo mapatay-patay yung pride sa buhay mo. That's right. Amen. Right? So, napakaliwanag yan, mga kapatid. Alam natin kung anong pinaglalaban natin dapat at alam natin kung anong dapat natin patayin. Alam natin kung anong dapat i-cultivate natin at alam natin kung anong dapat i-eliminate natin. You see? That's right. So, by doing so, makikita natin na tayo ay nakakapag-motivate ng ibang tao. Yeah. You see? So, you do not, wag mo nang isipin muna na imo-motivate ko si ganito, imo-motivate ko ang asawa ko, imo-motivate ko ang anak ko. Right. No. Just think about for one word. Cultivate. Yeah. All right? Amen. Just cultivate yourself. Tanggalin mo na muna kasi yayabang ka pa pag sinabi mong na-motivate ko si ganito. Yeah, na-motivate ko yung asawa ko, na-motivate that's ko. right. Magyayabang ka lang. Pero kalimutan mo yung motivation na yan. Amen. Sapagkat hindi mo na maiiwasan yan kung merong cultivation. Yep. Alright? So pagka na-cultivate mo ang isang tao, ang sarili mo, then automatically, you are, at the same time, you are motivating also others. Yeah, that's it. See? So, kaya mga kapatid, siguraduhin natin no, na alam natin, kilalanin natin kung sinong kaaway natin, sinong kalaban natin. Tandaan niyo sinabi ni James, bakit merong fighting sa inyo? Hindi ba lust? Yeah. Hindi dahil sa pita. May gustong umangat, may gustong makilala, may gustong pag nawawalan ng pansin, naagawan ng iba. Ang tawag doon ay insecurity. Yeah. Tandaan natin yan. Napakahirap yan. So, kaya nga, nagkakaroon ng ganun, kakulangan na yon sa paglago sa salita ng Diyos. Marami. Tandaan nyo pati, ang nai-insecure yung mga matatagal na. Yeah. Bihirang ma-insecure ang bago. Yeah. Paalala lang yan, paalala. That's right. Ang nai-insecure yung mga matatagal na. That's right. That's right. Matatagal na, tapos hindi pa lumago. Sinasabi ko lamang po ito para maging aware tayo. Yeah. Sa mga matatagal na, hindi ko naman sinabing ikaw. Pero kung ikaw nakaramdam doon, ikaw na ngayon. Ako mismo nagsasalita bilang pastor mo. Okay? Paniwalaan mo na yan. Yeah. Alright? So, kapag ka medyo nagsalita ako ng ganito, napakiramdam mo yung natusok ka, parang sumakit na naman ang dibdib mo, ikaw na ngayon. Okay? So, kaya nga ang pinakamagandang gawin mo, alright, you go, pag-alabin mo sarili mo, palaguin mo sarili mo ng salita ng Diyos. You see, let the Word of God abound in you. Okay? Pag nag-abound ang salita ng Diyos sa iyo, I promise you, yun ang magdidil. Ididil niya lahat yun. Issues of life mo na yun. Kaya yun ang gusto kong mangyari. Lumago ka sa salita ng Diyos. Wala akong involvement dyan. Sasabihin ko sa inyo, it's not about me. It's about you and the Word of God. Okay? Palaguin, namnamin, mahalin mo ang salita ng Diyos. And then, I promise you, ididil niya yan yung mga mahihirap sa buhay mo. Yeah. Ididil niya yung pride mo. Ididil niya yung
easy mula sa salita ng Diyos, maging sa finances natin, maging sa attitude natin towards others, lahat yan i-deal. Pagka lumalago ka sa salita ng Diyos, i-deal yan. So, walang problema, issue sa buhay natin na hindi kayang i-deal ng salita ng Diyos. Yeah. Basta ang pinakamaganda ngayon, abound in the Word of God. Let Amen. the Word of God abound in your life. Amen. Okay? Amen. Alright, so nawa po ay natulungan ko po kayo sa umagang ito. Inuulit ko po, ito'y para sa inyo. That's Hindi right. po ito para sa akin. Hindi po ito. Huwag nyo munang isipin na magmumotivate kayo ng iba. Yeah. Ang isipin nyo ngayon na napakaganda is cultivate yourself. Amen. Alright? Sapagkat as you cultivate yourself, hindi mo na maiiwasan yon, namamalayan, nagmumotivate ka na ng iba. Yeah. Okay? That's right. So, maraming salamat po at nawa po ay natulungan ko kayo. Amen. Para tuloy na ang biyahe ko kasi kaya tumigil muna ako saglit para hindi na ako mawala eh. Yeah. Kasi pawala-wala ako, sayang yung usapin natin na pawala-wala ako. Okay? Saka mahina na ang preno ko eh. Kaya kinakailangan siguraduhin ko na to. Yeah. Alright? So, maraming salamat. Back to you, Jow and Mac, and I'll hit the road again. Amen. Amen. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Amen. Alam nyo, napaka, yes, sir. Mahal ko kayo, mga kapatid. Amen. Kaya, Amen. tuloy lang tayo. Amen. Thank you, sir. Thank you, sir. Ingat po. Alright, so mga kapatid, alam niyo po, napakaliwanag po yung sinabi ng ating mahal na pastor. No? Alam po, kung meron mang isang bagay na dapat na pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, yung pang personal talaga. You see, hindi, ito palagi kong sinasabi, mga kapatid. Ako, isa sa mga reasons na banggit ni pastor kanina. Kasi may mga kasama ako na, I'm not saying this because I'm looking down on them. It's just that na-motivate ako kay Pastor Hill and through him, knowing his age, di ba? 62 na siya ngayon, di ba? So, ngayon taon, magsi-62 na po si Pastor Hill. Nakakita ko na mga kasama ko na, mga kasama ko na mga nasa 20 pa lang. Wala pang mga 30, mga ganon. Hindi na nila nagagawa yung kayang gawin ni Pastor. So, kaya ko sinasabi yun, mga kapatid. Like for example, 28 years old, hindi kayang gawin. 29. Hindi kayang gawin yung ginagawa na 62. So, na-motivate ako kay Pastor Hill. So, yun din naman the reason kung bakit yung ginagawa yun. Kaso, ang problema, mga kapatid, is this. Tandaan nyo po, huwag kayong ma-discourage kapag ka nag-cultivate kayo sa sarili nyo at hindi parang pakiramdam nyo, hindi nyo na-motivate yung ibang tao. Ako siya kasi personally nagkaroon akong ganyang pakiramdam eh. Yung parang, alam mo, parang kala siguro ng mga to, ginagawa ko to para nakikipagpagalingan. Sabi ko nga, hindi ko naman, like for example, yung workout motivation, hindi ko naman ginagawa yun para sa sarili ko eh. Kasi meron tayong sinusundan eh. Ginagawa ko lang yun para sa sarili ko. Nagkaroon na ako kasi, parang minsan naiinis na ako eh. Pero yun lang, tandaan nyo, ang focus nyo pa rin is cultivate yourself. Cultivate yourself. Puro ka sa sarili mo. Hindi to pagiging selfish. Baka maisipin nyo, para namang selfish yung sinabi ni Pastor. No, that's not being selfish. Magiging selfish ba yun kung nakakapag-motivate ka ng ibang tao? Yeah? Kung medyo nasa tama pang inclination yung utak natin, di tayo mag-iisip na that's a selfish thinking. No, hindi yon. You see? Pero may mga tao kasi na kapag ka hindi mo pag pinagtuunan nyo ng pansin, isa sa makakapagpahinto sa inyo sa personal cultivation nyo, pag tumuna kayo sa ibang tao. Makakatulong yun. Naisipin nyo yung sarili nyo muna pagdating sa personal spiritual cultivation nyo. Kasi pag tumingin na kayo sa iba, wala na. Magiging emotional kayo, believe me. Yan ang pinakaulang-una. Kasi hindi naman lahat ay maaaring makakaya ng ginagawa mong personal. Kaya nga sa iyo yan eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, personal dealing mo yan sa Diyos. You see? Parang kahit anong pilit ko, no, ganito. Kaya puro iwas. Leg day, ganito, takot sa mga ganyan. Yung mga ganyan. Kasi ang leg day, pambata eh. Umaga, pambata yung leg day niya, pambata eh. Pang kila Daniel, kaya Isaac, mga ganun lang. Ganun lang. Kaya hindi niya nakukuha yung mga ganun bagay. Ngayon, kailangan mong unawain yun in a way na sarili mo. Gawin mo sarili mo. Para pag napakita mo sa kanya yung katawan niya, legs mo lang, matututunan niya ng gawin yan. Yung mga personal cultivation, mga kapatid. Seryosohin natin ito. Again, minsan, illustration lang ito, mga kapatid. Illustration lang yung sinasabi ko po sa inyo. Pero ito, mga kapatid, salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Ilagay po natin ito sa isipan natin, mga kapatid.
If you're not going to cultivate yourself personally, you will have yan. Kaya maganda yun. Kaya minsan magtataka tayo, bakit kaya yung anak ko, hindi ko madala simbahan? Ba't kaya yung asawa ko ganito pa rin, parang hindi nagbabago? Bakit kaya yung itong kaibigan ko parang hirap na hirap? Ba't kaya yung ka-office mate ko hindi ko madala sa church? Check nyo muna yung personal cultivation nyo. You see, last encouragement sa mga kapatiran natin, Sir Maki. One thing I've learned, Maraming salamat. Sige. One thing I've learned, Sir Joe, pangit pag ang pag-motivate mo ng iba ay pilit. Yeah, totoo yan. Kasi, siyempre, parang sir, actually the cultivation na pinag-uusapan natin ngayon, same principle applied when it comes to discipleship. Di ba, sir? You should disciple yourself first before you disciple others. Yan ang madalas nating Yeah. Hindi pa pwede na mag-disciple ka ng ibang tao na mismo sarili mo. Kasi coming from the word discipline, ang disciple. Yes, you cannot discipline other people if you're not going to discipline yourself. Kaya, ganun din. You cannot motivate others not until you cultivate yourself first. Kaya, napakaganda nito kasi alam yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. No, when it comes to cultivation ng kasi 'di ba, sir, tama ba ako pagkaintindi ko sa kasi natandaan ko 'to na pag-aralan namin doon sa TLE dati kay Ma'am Lani. Nagtanim-tanim kami dati diyan eh. 'Di ba pag ang isang puno na alam mong hindi na siya malago doon sa isang lugar, you've got to transfer it to another ground, and that is cultivation. 'Di ba talagang hahanapin mo yung pinaka-good ground, yung pinaka nandoon yung maganda ang lupa, maganda ang yung talagang sagana, yung tama nung sikat ng araw doon sa position na yun and everything for you to get the finest na fruit kung yun man ay fruit-bearing tree. Yeah. Di ba? So para makita mo yung paglago. Parang yung sir, na I can still remember, isa sa mga pinost ko kanina, na yung sinabi ni Pastor, this is all about cultivation din eh. Kasi katulad nito, pinag-uusapan natin is your personal cultivation, your personal devotion with God. Di ba? Pag hindi mo nakita yung sarili mo, na kailangan mo palang i-transfer yung sarili mo doon sa wake-up call sa atin to, sir. Sa akin, personally, wake-up call ito doon sa mga matatagal na. No, sa ating matatagal na, sabi nga ng ating mahal na pastor, sa mga matatagal na. Ito ay wake-up call kasi pag nasa, anong tawag doon, sir? Tugatog, that's the word. Tugatog ka na ng ministry mo, akala mo nasa good ground ka, pero ang hindi mo alam, para mas malago ka, kailangan mo palang i-transfer sa isang lupa. Yeah. Diba? Kasi machuchok eh. Yun yung sabi ni Sir Joe eh. Iba sir, sa simula, parang yung mahogany. Pag binili mo yung mahogany, nasa maliit na parang trash bag lang na kulay black. Yun. That's diba? Talaga yun. Yeah, pero makikita mo as mahogany tree grows, kailangan mong ilipat na yun sa totoong lupa. Yeah. Kasi ang mahogany malaki yan eh. Matangkad yan. Meron yung certain growth na dapat niyang maabot. Ngayon, pag hindi, machuchok yun, makikita mo ang mahogany sa iba. Pag bumiyahe ka dyan sa NLEX, makikita mo yung maraming mahogany dyan. Ang kakapal eh. Malalaki. Yeah. Pero pag nakita mo yung mahogany mo, ba't magtataka ka, mamamatay ng manipis? Mahogany kasi. Mahogany. Mahogany. Diba? Mahogany. Mamamatay ng manipis. Bakit? Kasi nakalimutan i-transfer sa good ground. Yeah. Kumbaga, sa simula, nandoon siya sa good ground. Pero later on, na-choke na siya doon. So, hindi naaabot yung paglago. Kaya nga napakaganda nitong personal cultivation na topic natin in order for us to motivate others. Kasi, pag hinayaan mo yung sarili mo doon sa isang lugar na kung saan machuchoke ka, mahihirapan ka na mag-motivate talaga ng iba, at sa kagustuhan mo mag-motivate ng iba, pipilitin mo mag-motivate ng iba, which is wrong pattern na. Diba? Pipilitin mo lumago ng maayos ang mahogany pero choke na pala siya sa ground. Baga gano'n yan sa sinabi ng ating mahal na pastor kagabi na sabi niya doon, hindi mo makikita yung sabi ng ating mahal na pastor, di mo makikita ang paglago ng iyong Kristiyanong buhay hanggat hindi mo pinapahintulutan na mangibabaw ang lordship ng Panginoong Jesucristo. In order for you to see the lordship, in order for us to see the lordship of the Lord Jesus Christ in our life, kailangan mo ng self-cultivation. Kailangan mo ng personal cultivation. Kaya nga, ang maganda dito sa pinag-uusapan natin bilang matagal na, bilang mga matatagal na sa ministry, matatagal na sa ating simbahan, ang pinakamaganda, let us once again recheck ourselves. Baka masyado na tayo na-choke sa ground natin.
At ang kailangan na natin is this yung nabanggit ni Sir Joe kanina, which is he emphasizes that the personal devotion with God is the way of personal cultivating your spiritual life. Napakaganda yun mga kapatid na matandaan po natin. Kasi pag hindi, machuchoke ka talaga eh. Sayang yung paglago na nakaplano, na pinlano sa'yo ng Diyos. Hindi mangyayari. Machuchoke ng maigi. Kaya nga ang kailangan mo once again is to cultivate mo sarili mo. Tanggalin mo dyan sa paso na kung saan nandiyan ka. Kasi maganda lang minsan, nadadala na tayo sa ganda ng design ng paso. Pag magandang design ng paso, medyo may tribal, okay. Hindi na natin pag puti, okay. Pero hindi ka dapat madala sa ganda ng performance mo sa ministry. Ang ganda ng performance mo ngayon sa harap ng Panginoon is through having a personal cultivation sa iyong buhay. So yun, napakaganda mga kapatid ng ating pinag-aaralan dito sa ating talakaying cultivate yourself and motivate the family dito sa ating Baptist Lunch. Sir Joe. Yeah. Kaya, alam mo, napakaganda po yan. Okay, ilagay po natin sa isipan natin yan, mga kapatid, no? Kaya, ito na lang, para sa pagtatapos po natin, ilagay natin sa sarili natin yung sinabi ni Pastor. Diyan tayo magtapos lahat. Cultivate yourself. Focus on your personal cultivation. Dahil, kung siseryosohin po natin ang personal cultivation, we will motivate others. At the same time, we are motivating other people. Kaya nga mga kapatid, let's keep on growing. Alam nyo, wala na tayong pwede pang maidagdag kundi totoo yung mga nakikita po natin na kino-comment natin dito mga kapatid. Lahat tayo ay makakapagsabi lang ng Amen. Sa Panginoon, dahil walang-wala na tayong pwedeng ibalik sa Panginoon kundi papuri, pasasalamat, at patuloy na paghingi ng kanyang guidance para patuloy nating makultivate ang ating sarili personally, and that we focus on the spiritual cultivation. Alright? Muli maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay. Dito lang po muna tayo magtatapos sa ating pong programa ng The Baptist Lunch Program ngayong tanghali po na ito, and I believe na through what our pastor said a while ago, ay patuloy tayong lalago sa personal nating cultivation. And also mga kapatid, prayerfully ay patuloy po tayong magsama-sama mga kapatid na lumago sa mga programa ng ating pong simbahan. And of course, ay huwag niyo po kakalimutan mamaya, may mga area Bible studies pa, and then of course mamayang gabi, Young People Team Focus, yung Staying Alive program natin. Do not miss it, and you will continually grow from that topic, April Fools. Yan. Alright, so kita-kita tayo ulit mamaya, and of course it's a great blessing na nakatuloy-tuloy po tayo matataas ang programa muli na maayos ang ating internet connection. Muli, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, North, South, East, West Corner, and also to our viewers nationwide and worldwide. Thank you for being with us. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon, everyone.